At ang balita natin ngayon, mukhang itong San Miguel Beer ay susubukan na raw tapusin ang serye na ito kontra dito sa Barangay Ginebra. Ang latest report, ito raw si Troy Rosario ay game time decision kung gagamitin o hindi kasi nagkaroon daw to ng injury kontra dito sa serye ng SMB. O rather, tama. Pero ang balita kasi baka ito raw si Rosario hindi 100% pero most likely gagamitin niya ni Coach Tim Cone at the very least susubukan niya. Para sa San Miguel, kinakailangan siguro na tapusin na nila yung serye na to as soon as possible. Dahil syempre, kapag nandyan na itong Game 7, yung pressure nandyan talaga. At alam natin na tinalo na ng San Miguel ng Ginebra sa Game 7. Pero mahirap kasi paabutin nila yan dahil nga hindi 100% yung shoulder nito si Junmar Fajardo. At alam natin, ang TNT mabigat na kalaban yan kahit na hindi makapaglaro sa finals itong si RR Pogoy. Samantala naman, kung ikaw itong Barangay Ginebra, well, simple lang ang istorya dito sa Game 6. Kinakailangan manalo. Pag natalo, tapos na ang Philippine Cup nila. Kaya medyo matindi talaga yung magiging preparasyon na gagawin ni Coach Tim Cone. Sa ngayon, itong Barangay Ginebra ay ready na talaga. At sabi nga nila gagawin na ang lahat para masiguro na sila ay mananalo. Ang San Miguel, ganun din. Kumbaga, alam na natin yung mga gagawin nila mga adjustments at nandun na yun sa mga players kung paano mag-a-adjust at kung ano ang maipapakita nila. Ang importante sa San Miguel, syempre yung scoring at depensa nitong si Chris Ross. Dapat katulad nung ipinakita niya noong Game 6 o rather noong Game 5. At yung syempre, yung scoring din ni Fajardo, ni Tautuwa at nung iba pa. Naman ng Barangay Ginebra, ang importante dito kinakailangan nila na ma-sustain yung magandang form ng kanilang bench. Kinakailangan mag-deliver talaga sila Jason David, si Ralph Koo at yung iba pa nila ng mga players na kasalukuyang naglalaro ngayon. Ito nga bang si Mikey Williams ay posibleng bumalik dito sa PBA? Ayon dito sa post ni PBA Insider, posible raw na ito si Mikey Williams ay bigla nang bumalik dito sa PBA. Hindi siya nagbigay ng detalye pero alam natin na yung rights ni Mikey ay nandito sa Converge Fiber XR. So ibig pa niya sabihin ay maglalaro na ito sa wakas dito sa Converge. Kung sakali matinding balita yan kung maglalaro na talaga si Mikey dahil matagal na yang ina-anticipate ng mga fans. Pero alam din natin na matagal na, marami na mga balita noon pa na ito si Mikey maglalaro pero in the end hindi natutuloy. Kung si Mikey Williams talaga ay babalik dito sa PBA, very interesting yan para dito sa Fiber XL at talagang lalakas lalo yung lineup nila kung meron kang Mikey Williams at Juan Gomez de Leano doon sa backcourt mo. Siyempre maraming question dyan. Unang-una, nasa kondisyon pa ba itong si Mikey Williams? Dahil tagal na rin yan na hindi naglalaro ng active basketball, halos 2 years na. Except doon sa short stint niya sa Strong Group Athletics. Kaya tignan natin. Well, at the very least kung ikaw ang Converge, magagamit mo si Mikey. Kahit backup guard lang, pwede na yan. At isa pa, no? Kung maganda performance ni Mikey, pwede yung maging trade asset nitong Fiber XS in case maisipan nila na i-trade ang nasabing player. So, good news in any event kung makaglalaro na talaga itong si Mikey Williams para dito sa PBA. Incidentally, hindi sinabi ni PBA Insider na sa Converge maglalaro si Mikey. Posible na baka trade ang mangyari. Baka si Mikey Williams i-trade ng Converge dito sa isang team, most likely sa SMC yan, para makuha na talaga itong sabihin nating momentum at makapaglaro sila talaga ng maayos. Of course, sa ngayon kasi kung hindi iti-trade ng Converge si Mikey Williams, sa kanila lang yan maglalaro dahil yung rights nito ay hawak ng Fiber XRs. So abangan natin sa mga susunod na araw kung ano ba talaga ang mangyayari dito sa Converge at kay Mikey Williams. Ito nga bang Converge Fiber XRs ay posibleng pumasok sa isang trade dito sa Titan Ultra? Isa yan dito sa mga pinag-uusapan ngayon ng mga fans na pwedeng mangyari. Lalo na at itong Titan Ultra daw ay bago na ang magiging coach niyan. Kung hindi ro si Bong Ramos, baka si Renzi Bahar. Maraming spekulasyon ngayon na baka ito na ang simulan ng posibilidad na itong si Greg Slaughter ay ma-trade na dito sa Converge Fiber XRs. Ang rights ni Greg ay nandito sa Titan Ultra pero hindi pa ito naglalaro dyan. So posible na baka itong si Slaughter ay ma-trade na sa Converge. Nandyan din yung posibilidad na baka si Calvin Abueva sa wakas ay mapupunta na dito sa Converge. Hindi naman masasabi natin na sikreto na matagal na napapabalita o nare-report na si Abueva ay baka lumipat dito sa Fiber XRs. At dahil dito sa pagpapalit ng coach ng Converge, hindi na o ng Titan Ultra, hindi na ako magtataka kung ititrade nga ng Titan itong si Calvin dito sa Converge.
Kung sakasakali naman magiging maganda yan para sa FiberXS kung magkakaroon sila ng Calvin Abueva dahil alam natin kung anong enerhiya ang maibibigay ni Calvin Abueva dito sa FiberXS. At if ever nga na mawala si Alex Stockton, magandang kapalit itong si Abueva. Kaya sa tingin ko gagawa ng paraan itong Converge para makakuha na si Abueva o kaya si Greg Slaughter mula dito sa Titan Ultra. Sigurado naman tayo na gagawa ng paraan itong si Delta Pineda para mapalakas itong Converge. Kung po pwede nga na makakuha nila si Abueva, bakit naman hindi? Kaya talagang magiging isa to sa mga aabangan natin dito sa PBA kung matutuloy nga itong posible na pag-trade. Kasi sa tingin ko magiging maganda to para dito sa lineup nitong si Calvin, nitong si Coach Delta Pineda. At sa Titan Ultra naman, kung mahusay makuha nilang kapalit mula sa Converge, aba, edi magandang balita rin yan para sa kanila. Ang isa pa nating report ngayon ay ito raw Blackwater Bossing pinag-iisipan kung ite-trade na si Christian David. Maraming mga teams ngayon na nakaka-interest dito kabilang na itong Rain or Shine Elasto Painters. Sa totoo lang, si Christian David ang isa dito sa mga pinakamahusay na big man ngayon dito sa PBA, hindi lang masyadong nagagamit. Kung sakasakali na si Christian David ay mapunta dito sa koponan ni Coach Cheng Giao, aba, magandang balita talaga to dahil alam naman natin itong si Coach Cheng mahusay yan pumili talaga ng mga players na magagamit. If ever nga na ito si Christian David malipat dito sa Rain or Shine Elasto Painters, sa tingin ko pwede nang kapalit niya si Luis Villegas. Hindi naman malulugi ang Rain or Shine sa ganitong klaseng trade dahil alam naman natin na magaling na player din ito si Christian David. At kung ikaw naman Blackwater, sa tingin ko okay rin to si Luis Villegas dahil nagpakita to ng potential habang ginagamit ni Coach Cheng Giao. Nakarecover na mula sa kanyang injury si Villegas kaya sa tingin ko pwede na to dito sa Rain or Shine maski na dito sa Blackwater Bossing. Sigurado na magiging mas maganda ang mga line-up nitong Blackwater at ng Rain or Shine kung sakaling matuloy nga ang nabanggit na trade. Alam naman natin na hindi biro itong ginagawang sabihin na nating pag-a-adjust ng Rain or Shine dito sa lineup nila para masiguro nakakayanin nila na sumabay na dito sa gagawing pagpapalakas din ng SMC. Particular na of course alam natin San Miguel, Ginebra, pati na yung TNT at yung MVP group. Kaya sigurado na magiging mas maganda itong mga susunod na araw para dito sa Rain or Shine lalo na kung makakuha nga nila si Christian David. At yan ay isang development na sigurado ako na ikatutuwa ng mga fans ng independent teams na matagal na nilang gustong mangyari talaga na lumakas itong PBA, particular na yung mga independent teams na naglalaro. Binabati natin yung ating mga regular na taga-subaybay na sila Joshua Giray, Espejo at Rosades family, si Jonel Alagon, si Ireneo Salangsang, si Monte Guzman, si Katsakino Dukusin, si Edwin Carmona Jr., si Malyari Mascareñas, si Michael D., Dexter Domer, si Anthony Alon, si Ronald Verbosidad, RG Bueno at ang iba pa.